Sa ating linya po, siyempre, pag ganito mga usapin po ng painit po ang nangyayaring impeachment trial, ating makakausap constitutional law expert at sugid na rin po, nabay naman ng mga balita, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po sa inyo. Attorney, kumusta na ho kayo? Good morning, Orly. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Marami ho kasing mga nagtanong ho sa akin kahapon dahil lagi naman daw nila nakikita sa mga pelikulang tulad ng mga pelikula ho ni John Grisham. Yung mga court trial, mga trial movie, yung tulad ng Time to Kill, mga ganyan. And natural lang daw na kinakausap ng abogado yung kanyang kliyente and of course yung mga testigo na iharap sa korte. Pero kahapon bakit parang ang daming nagulat nung inamin ni NBI Director Matibag na twice, dalawang beses siya nakipag-usap sa prosecution bago siya marapo kahapon. Ano ho ba ito para po maunawaan po natin mga taga-subaybay? Ano ang implikasyon at tama ba yung mga reaksyon ng depensa? Nagulat sila nang malaman na nakipag-usap po na si Director Matibag sa prosecution na Attorney Cayasa. Well, hindi ho naman unusual yung kausapin ng sinumang abogado ang kanilang testigo. Sa katunayan, standard operating procedure yan. Sapagkat kung testigo mo yung tao, kinakailangan mag-coordinate ka sa kanya. Ano ba ang dinalaman ng kanyang affidavit, ang kanyang testimonya at for what purpose is he being presented. Uh, of course, hindi yan nakikita sa mga movies, pero sa totoo lang ho, ganun talaga. Oo. Nag-uusap yung abogado at saka yung kanyang testigo. Mhm. Ang bawal lang yung turuan siya kung ano ang dapat sasabihin o kaya magmamanufacture ng sasabihin. So, ah, tama lang na inamin ng testigo na nag-usap sila nung lead prosecutor. Mhm. Ginagawa naman talaga ho yan at hindi naman bawal at hindi ho naman nakakatanggal sa kredibilidad ng tao. Ang bawal yung bang gagawa ng kwento na hindi totoo o kaya tuturuan siya magsinungaling. Yun ang Yun bawal. ang bawal, okey. Merong isang proseso sa ano, sa justice system natin. Bago nga humarap sa korte, merong kinukuha na deposition, Attorney Cayosa, tama ho ba yung pag-unawa ko, deposition? Ibig sabihin, kung ako'y, prosecutor, kakausapin ko yung nasasakdal sa harapan ng kanyang abogado at dun ako magtatanong at anong paliwanag mo para malaman natin kung itutuloy pa ba natin ito o umamin ka na kasi mabigat yung mga ebidensya. Tama ba yung termino ginamit ko? Oo, yung deposition, that's one way of discovering evidence na o kaya getting evidence Mm. na kung halimbawa yung testigo o yung tao hindi siya pwedeng pumunta sa korte kasi may sakit o kaya nakaratay o kaya unavailable siya pagdating ng hearing, pwedeng kunin yung kanyang deposition. So, tatanungin ng abogado, magre-record kung ano isang tanong, anong sagot, tapos ipapanotaryo yan at sinasubmit sa korte. Mhm. Pwede rin ho yan sa, mas ginagawa yan dun sa ibang bansa, no? Dun sa, na kinukuha na lang muna ang deposition nila para malaman kung to what extent ba magiging useful yung statement nila bago sila gagawing testigo. Okay. So ito'y sa labas ng hukuman ginagawa, pero sabi niyo nga may pahintulot at anuman ang kalalabasan nito ay isinusumite naman sa korte pero hindi ho yata sabi niyo tama ba, Attorney Cayosa? Hindi bihirang gawin yan dito sa Pilipinas? Oh, bihirang ginagawa sa Pilipinas. Every now and then ginagawa din namin 'yan 'no. Yun nga kung, hindi makakapunta sa korte yung taong gusto nating makuha ang kanyang Oo. statement. Oo, So oo. that is within the, knowledge and authority ng korte. Hmm. Pinapayagan naman 'yan. Alright. Yung isa pa sa naging usapin kahapon, naging subject nga yan ng talakayan namin dito kanina. Bakit kinakailangang pagbasihan ang survey o pananaw ng taong bayan sa asunto ho, ng betrayal of public trust para matukoy kung may basehan ba ang kasong ito o wala? Sa tingin ko ho ay, hindi naman kinakailangan at Mhm. hindi controlling 'yan sapagkat yung
krimen o isang kahit anong klaseng kaso, yan ay nananalo o natatalo depende sa ebidensya at sa batas. Eh, yung survey, wala ho namang kinalaman yan sa krimen o dun sa bintang nila sa Vice President na impeachable offenses. Mm. Wala yang kinalaman halimbawa dun sa, sinasabi nilang grave threats 'no, Mm. yung corruption, bribery, ah, mga ganyan, wala ho namang kinalaman. Yung betrayal of the public trust, hindi ho naman ibig sabihin kung mas maraming naniniwala sa'yo o mas popular ka kaysa iba, Mm. eh, wala ng betrayal of the public trust. Ah, Hindi ho gano'n 'yun. Hindi naman nadadaan kaya nga rule of law, 'di ba? mm. Kaya nga ebidensya, batas, kasi hindi nadadaan ito sa botohan o kaya sa paramihan ng may gusto sa'yo. Mm. Oo. So, Ah, yung regardless kahit nga lahat, eh, naniniwala sa'yo kung nagkasala ka talaga, mananagot ka. Gano'n ho yung rule of law, hindi ah. dinadaan sa popularidad. Okay, so mas madaling unawain na ang public trust ay matutukoy sa public survey, hindi ho gano'n? Attorney Hindi ho Cayusa. gano'n, hindi Mm. ho gano'n. Kasi halimbawa ito magandang tinatalakay niyo 'yan, Orly, ano, at maganda rin na ano kasi nga, siyempre, hindi ho naman lahat o karamihan, siguro 90% ng ating mga kababayan hindi talaga nila masyadong naiintindihan yung pasikot yung processes of justice, Mm. 'di ba? Mm. So maganda ho na Kaya nga po naipapaliwanag araw-araw, araw-araw, eh, kami talaga ay natutuwa't, meron tulad ninyo na pinapaliwanag para mas maunawaan po itong prosesong kanila nakikita araw-araw sa impeachment trial. Anyway, Attorney Cayosa, itong hindi ko lang alam kung kayo natanong na at nakakausap na tungkol do'n sa usapin ng, yung pagsasampina ng mga tax record. Pero maraming mga punto doon, maraming mga debate doon tulad na lamang nung dollar account. Na nung ito'y unang tinalakay ng corona impeachment, umaasa tayo na magkakaroon na ng isang batas eh para hindi ito maging batayan o maging taguan ng pera dahil sa ating batas, Republic Act 6426, ito'y highly confidential. Parang hindi maganda sa pananaw nga ng ilan sa ating kababayan, Attorney Cayosa. Itong batas na ito patungkol sa dollar account. Ano po? Hindi ho, talagang totoong hindi tama 'yan 'no, at, Mhm. nakakalungkot man may sila na Supreme Court decision na hindi daw puwedeng tignan 'yan at any instance. I disagree with that, Mhm. sapagkat, kahit anong klaseng batas, ang nangingibabaw pa rin sa anumang mga batas about privacy, eh, yung public interest, yung public good, yung malaman ang katotohanan at makapagbigay ng katarungan ang isang korte dun sa isang kaso na nasa kanyang poder. Mm. So, ang linaw ho yan, yung power to subpoena. Kaya lang, alam mo kasi kung minsan yung mga desisyon ng Supreme Court depende sa mga detalye ng circumstances na hawak nilang kwan. So, ang problema, 'pag merong mga nasabi ng ganyan, ginagamit na yan Yun ng nga po, eh. excuse. But Oo. I doubt it kung yun ho ang final say diyan. Kaya nga nakakalungkot din, 'di ba? Hindi lamang ho yung mga politicians natin, yung mga tagagawa ng batas, hindi lang ho sila yung nagkulang. O sa tingin ko may tinatago sa taong bayan o nagtaksil sa taong bayan sapagkat ang linaw ng ating konstitusyon na transparency 'pag nasa public office. At, ito, eh, bakit gagamitin ang isang batas para hindi mapapanagot yung mga sakaling magnanakaw? Kasi kung yan, eh, tatanggapin natin yung interpretasyon ng Supreme Court na nila, eh di lahat ang lesson learned ng lahat ng mga gustong magnakaw, mandarambong sa kaban ng bayan, eh gawin nilang dolyar lahat. Ipalit Yun nga nila po, lahat eh. ng dolyar, yung Mm. kanang ninanakaw ilalagay. So nagbibigay lang ang mga may kapangyarihan ng loophole para magawa nila at matuloy yung malawakang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Alright. Attorney, muli maraming salamat sa iyong mga impormasyon at sa nawa'y makatulong ito sa ating mga kapuso, mga tagapakinig, taga-subaybay, lalo't-lalo na ho yung pinanonood at susubaybayan ng impeachment trial na magpapatuloy po mamayang hapon. Thank you po, Attorney Cayosa, at ingat po kayo palagi.
Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Inyo po napakinggan, constitutional law expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayos, ang inyo pong napakinggan.